Himas Rehas ngayon ang nasa top 2 most wanted person sa bayan ng Pantabangan matapos maaresto noong January 27, 2025 sa walang tigil na pagsasagawa ng Manhunt Charlie Operation sa Nueva Ecija. Batay sa iniulat ng Pantabangan PNP, kaya Police Colonel Ferdinand D. Hermino, Provincial Director NEPO, na bandang alas 4 GMT ng hapon, ang pinagsanib na elemento ng Pantabangan Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit PIU NEPO, 2nd Provincial Mobile Force Company PMFC NEPO, Pantabangan Patrol Base 303rd Maneuver RFMB3 ang nagsagawa ng operasyon. Sa naturang matagumpay na operasyon, nahuli ng grupo ang 48 anyos na may warrant of arrest for violation of Republic Act 7610, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act na inisyu ng presiding judge ng Regional Trial Court 3rd Judicial Region Branch 39, San Jose City, Nueva Ecija. Kasalukuyan na sa kustudiya na ngayon ng Pantabangan Municipal Police Station ang akusado para sa kaukulang disposisyon. Ayon kay Police Colonel Hermino, ang matagumpay na pag-aresto sa most wanted na ito ay isang patunay ng walang patid na pangako ng NEPO sa pagdadala ng mga pugante sa hustisya, pagtiyak ng kapayapaan at pagpapanatili ng kaayusan sa lalawigan. Pinakikinabangan na ngayon ng mga mag-aaral at guro ng Bicos National High School sa Rizal, Nueva Ecija ang isang bagong itinayong gusali na paaralan matapos itong makumpleto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ang 234 square meter na pasilidad na itinayo ng Nueva Ecija 1st District Engineering Office DEO ay binubuo ng 2 silid-aralan at idinisenyo upang matulungan ang 120 na mag-aaral na matugunan ang kakulangan sa silid-aralan ng paaralan kasabay ang pagbibigay ng mahalagang amenities. Ayon kay OIC District Engineer June Avana, ang one-story structure ay kinabibilangan ng koridor, reinforced concrete gutter, hand-washing station sa magkabilang gilid, ramp na may handrails para sa person with disabilities, PWD, window grills, parapet walls at dedicated toilets para sa bawat silid-aralan. Samantala, binanggit ni Lester Gagarin, isa sa mga class advisor, na ang mga bagong silid-aralan ay magbibigay ng kaginhawaan at mapabuti ang karanasan sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang proyekto ay pinondohan sa pamamagitan ng Basic Education Facilities Fund o BEFF ng Department of Education DepEd na inilaan mula sa 2024 national budget na nagkakahalaga ng 4.95 million pesos. Handa nang magserbisyo sa buong Cabanatueños ang bagong programa ng lokal na pamahalaan ng Cabanatuan City na makapagbibigay ng tulong sa mga taong dumaranas ng hinagpis sa pagyao ng kanilang mahal sa buhay. Sa pamumuno ni Cabanatuan City Mayor Micah Elizabeth R. Vergara at Presiding Officer J. Vergara na tumatakbo ngayon bilang kinatawan ng ikatlong distrito ng Nueva Ecija na isakatuparan ang Funeraria di Cabanatuan. Ang Funeraria di Cabanatuan ay pamamahalaan ng city government sa pamagitan ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO na handang magkaloob ng libre at maayos na serbisyo para sa kalunsod na pumanaw. Sa naturang programa, libre lahat ang funeral services, kabilang ang casket, flowers, embalm, lugar kung saan ibuburo lang labi at iba pang kailangan ng yumaong mahal sa buhay, maging ang pabigas na manggagaling sa rice mill ng syudad. Matatagpuan ang Funeraria di Cabanatuan sa Barangay Talipapa, Cabanatuan City na binubuo ng isang gusali na may admin office, covered court o chapel sa gawing likod. Matatagpuan din doon ang embalm room habang sa bandang dulo ay ang crematory room.
Layunin ng programa na matiyak ang marangal at maayos na burol para sa mga yumaong mahal sa buhay. Isa itong tunay na pagkilos ng pakikiramay at paglilingkod para sa mga nangangailangan sa syudad. Sa kasalukuyan, ang Funeraria de Cabanatuan ay naghahanap ng embalmer, undertaker, driver at utilities staff. Sa mga interesado, mag-submit lamang ng resume sa funeriadecabanatuan@gmail.com o kaya dumulog sa Department of Social Welfare and Development Office na matatagpuan sa City Hall Compound, Cabanatuan City.